Amen. Purihin po ang Panginoon. Welcome po sa ating pangalawang pagsamba sa araw na ito. At welcome din po sa ating mga kapatid na nasa FB Live. Purihin po ang Diyos sa isang pribilehiyo na tayo ay sama-samang magpupuri at makinig ng Kanyang salita. A family covenant with the Lord. Yun po yung aking dadalhin ngayong umaga na ito po ay hango sa Joshua chapter 24 verse 15 or tipan ng pamilya sa Panginoon. Pag sinabi pong tipan, tulad po nung magkasintahan or mag-girlfriend, boyfriend, magkatipan po sila. Yan po yung sa Tagalog na tawag. Magkatipan silang dalawa. Pag sinabi pong magkatipan, ay meron pong pangako, meron pong relasyon, meron po silang ugnayan. So, merong ating tatalakayin ngayon yung family covenant with the Lord, ang tipan ng pamilya sa Panginoon. Sabi po dyan sa Joshua, at kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ang mga Diyos na pinaglilingkuran ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia, o ang mga Diyos ng mga Amoreo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinitirhan. Ngunit, para sa akin at sa aking sambahayan kay Yahweh kami maglilingkod. So, ang aking pong introduction ay kwento ko na lang po tungkol po sa pahapyaw na buhay ni Joshua. So, si Joshua po ay ipinanganak sa Ehipto sa panahong sila ay alipin. At noong sila po ay hinango ng Diyos para dalhin sa lupang pangako at makalaya sa pagiging alipin, marahil po siya ay edad 19 at sila ay naglakbay papunta sa lupang pangako habang sila po ay naglalakbay. Meron pong mga ginawang himala ang Panginoon, pagpapakilala na siyang Diyos na makapangyarihan sa lahat na humango sa kanila mula sa Ehipto sa pagkaalipin ay pinatunayan na siya ang merong kapangyarihan sa lahat. Ibig sabihin po, itong Israelite, habang namumuhay po sila sa Egypt bilang alipin, sila po ay merong kinagisnan, kinagawian. Meron po silang na-impluensyahan po sila ng mga pamumuhay, namumuhay sa kasalanan, sumasamba sa Diyos-Diyosan. Yun po yung kanilang na-impluensyahan po sila, bagamat sila ay chosen nation ng Panginoon. So si Joshua din po ay isa sa ginamit ng Panginoon doon sa 12 spy. So yung 10 spies po ay, ang report nila ay negative. Malalaki ang kanilang sandata, malalaki ang kanilang mga kalaban, bihasa sila sa pakikipagdigma. Ang dami nilang nakitang mga negative na para hindi po makipagdigma ang mga Israelite. Pero ang sabi ni Joshua, tsaka ni Caleb, malalaki nga sila, bihasa nga sila, malalaki nga at mga high-tech ang kanilang mga sandata, pero mas malaki ang Diyos na ating pinaglilingkuran. So, may dala silang patunay na may dala silang mga buwig ng ubas at ito ang katunayan na sagana ang lupaing pangako na ibibigay sa atin ng Panginoon. Kailangan nating digmain dahil sasamahan tayo ng Diyos. So, ito pong chapter 24 verses 1 hanggang 13 ay nagpapakita po ito kung ano yung mga ginawa ng Diyos sa buhay ng mga Israelite mula nung hinango sila sa Egypt hanggang sa kanilang paglalakbay papunta sa lupang pangako. At si Josue po, kinausap ng Diyos na tipunin. Ang sabi po diyan sa Josue, ay by the way, ito pong chapter 24, si Josue po dito ay, sabi sa mga komentary, ay nasa edad na po siyang 100. Itong pangyayari dito sa chapter 24. Sa chapter 23, marami ng taon ang lumipas buhat ng bigyan ni Yahweh ang bayang Israel ng kapayapaan. Hindi na sila ginagambala ng mga kaaway na nasa palibot nila at matandang-matanda na si Josue. So meron po yung mga pagitan na mga taon, kaya ang sabi ng Bible scholar ay sa chapter 24, 100 years old na si Josue. At sabi naman dyan sa 24 verse 29,
After these things, Joshua, son of Nun, the servant of the Lord, died at the age of 110. So 110 years old siya. So diyan sa pagitan, bagamat nasa pareho silang chapter, pero diyan sa verse 29, sinabi po diyan na namatay si Josue sa edad na 110 years old. So diyan sa chapter 1 verse 1, meron po ditong minasabi ang Panginoon. Meron po akong kinote diyan. Joshua was already old and nearing the end of his life. So siya po ay malapit nang mawala sa mundo. So ang ginawa niya po bilang leader, bilang presidente, bilang isang pinuno na mataas ang katungkulan, o siya nga yung pinaka-leader, ay alam niya sa sarili niya na hindi na siya magtatagal. So pinulong niya po, ang sabi diyan, tinipon ni Josue sa Shechem ang lahat ng lipi ng Israel, pinapunta niya roon ang matatandang namumuno. So mga leaders lang po yung kanyang tinipon. Mga tagapangasiwa, ang mga hukom at mga opisyal ng Israel, at sila'y humarap sa Diyos. So, bilang representative po, si Josue ay kinausap ng Diyos na ito yung iyong mga sasabihin sa aking bayan. So, doon sa mga Israelite, kung inyo pong babalikan mamaya sa inyong bahay, basahin nyo yung chapter 24, sinabi po doon ang lahat ng mga mabubuting bagay na ginawa ng Panginoon, kung paano sila hinango sa Ehipto sa pagkalipin, sa kanilang paglalakbay, may provision si Lord. Meron mang nakikipaglaban si kanila or dumidigma sa kanila na nanalo sila. At doon po sa lupang pangako, ang sabi ng Panginoon kay Josue, na siya namang sinabi ni Josue sa mga tao, tumira kayo sa lungsod na hindi kayo ang nagtayo noong mga gusali. At kumain kayo ng mga bunga ng mga puno na hindi naman kayo ang nagtanim. So, ang sabi doon, nanalo kayo sa mga digmaan na walang kinalaman ng inyong mga sandata. Ibig sabihin, si Lord ang nakikipaglaban para sa kanila. So, maraming na-remind si Lord sa kanila doon. Kaya pagdating po sa chapter 24, sinabi ni Joshua itong mga mensaheng ito sa mga pinuno ng bayan o sa mga may katungkulan ng bayan. He reminded them of God's goodness and faithfulness to His people. He encouraged the Israelite too. So, ang sabi po dyan sa verse 14, dahil mula po verse 1 hanggang 13, ang kabutihan ng Diyos, ang mga sinabi, mga pagsama ng Panginoon, provision ng Panginoon, mga himala ng Panginoon. Sabi po sa verse 14, therefore, ang sabi niya dyan, kaya nga, paglingkuran ninyo si Yahweh, ay matakot kayo kay Yahweh, paglingkuran ninyo siya ng buong puso. Ang sabi dyan ng verse 14. So, may karoon po itong cross-reference sa Romans chapter 12. Ang sabi po doon, therefore, I beseech you, my dear brothers and sisters, to offer yourselves as a living sacrifice, holy and acceptable to God. Ang sabi doon, for this is your reasonable worship. Bakit sa chapter 12 ng Romans sinabi yon? Sapagkat mula chapter 1 hanggang 11, sinabi po doon, sinalaysay po doon yung biyaya ng Panginoon, yung kahabagan ng Diyos, yung mercy ng Panginoon. So dito rin, ganun din, mula verse 1 hanggang 13, sinabi po dito, ang mga ginawa ng Diyos. Kung kaya, sabi diyan sa verse 14, therefore, sabi niya ganyan, fear the Lord. So, ang ibig pong sabihin ng fear the Lord, yung synonym po niya, ay honor your God. So, ito pong pag-honor sa Panginoon, yung pagkaroon ng takot sa Panginoon ay binigyang diin po ni Josue. Ibig lang pong sabihin, kapag tayo po ay magkaroon ng takot sa Panginoon, based on our relationship to God. Meron po bakit ka nagkaroon ng takot sa Diyos? Hindi takot na ayaw mo kay Lord, hindi yung takot na ayaw mo siyang paglingkuran, hindi yung takot na ayaw mo siyang panalanginan, kundi yung takot na ayaw mong magkasala sa Panginoon. Banal na pagkatakot, ayaw mong hindi maranasan ang presensya niya. Ayaw mong hindi mo maranasan ang kapangyarihan ng Panginoon.
Meron po yung dalawang ipakahulugan, yung fear the Lord. Ito po ay nagdadala po sa atin sa kalinisan, sa pamumuhay, sa ating konsensya, sa ating isip at puso. Ang halimbawa po niyan ay si Joseph. Nung siya po ay akitin ng asawa ni Potiphar, ang sabi niya, hindi ko yan magagawa sa Panginoon. Sino yung Panginoon? Yung kanyang asawa ni Potiphar, yung kanyang amo. Sapagkat sabi niya, pinagkatiwala ang buong sambahayan sa akin at hindi ko magagawa ang kataksilang yan. Kasi pinagkatiwala ang buong sambahayan pero hindi kasamang ipinagkatiwala yung kanyang asawa. So ang sabi ni Joseph, hindi ko magagawa ang kataksilang yan. At lalong hindi ko magagawa ang magkasala sa Panginoon. So malinis ang kanyang budhi, malinis ang kanyang isip, malinis ang kanyang kalooban. Ayaw niyang magkasala sa Panginoon. So ang pagkatakot po sa Diyos, nagdadala sa atin ng pagiging malinis ang kalooban, malinis ang budhi. Isa pa, ito po ay nagdadala sa atin para tayo ay magtiwala sa Panginoon. Confident tayo sa Panginoon. Ang halimbawa naman po niyan ay si Abraham, na kung saan dahil siya ay may takot sa Diyos, meron po siyang paggalang sa Diyos. Sabi niya doon sa kanyang alipin, babalik kami. So sabi ni Isaac sa kanya, Ama, meron tayong dalang panggatong, pero bakit wala tayong handog na dala? Meron tayong panggatong, wala naman tayong hayop na ibaburn. Sabing ganyan. Ang sabi ni Abraham kay Isaac, ang Diyos ang magpo-provide. Kaya nabuo yung Jehovah Jireh, my God shall supply all our needs. So, tiwala o panatag ang kanyang kalooban. Ang sabi niya doon sa kanyang alipin, maghintay ka rito, aakyat lang kami ng aking anak upang maghandog, babalik kami. So, meron siyang, yung faith niya, panatag ang kanyang kalooban, tiwala siya, na dalawa pa rin sila ng anak niya ang babalik. Bagamat ang hiningi ng Diyos ay ihandog si Isaac. So alam natin ang kwento na nagkaroon lang ng test ng faith ni Abraham. So ito pong fear the Lord, mga kapatid, nagdadala po ito sa atin ng magkaroon tayo ng malinis na budhi o malinis na kalooban, puso at isip. At nagdadala rin po ito sa atin ng pagiging panatag po tayo. Confident po si Abraham sa sinabi niya doon sa kanyang alipin, babalik kami. So, itong pagkatakot kay Yahweh, mga kapatid, nagdadala po ito sa atin noong pong kapanatagan sa ating kalooban. So, napakahalaga ang panawagan ni Josue. Sabi niya, therefore, kaya nga, sabi niya, magkaroon kayo matakot kayo sa Diyos, paglingkuran ninyo siya ng buong puso. Ayan po yung panawagan ni Josue na i-honor, igalang, katulad ng mga magulang. Kailangan na i-honor tayo ng ating mga anak dahil sa ating pagiging magulang. So ganon din tayo, i-honor natin ang Diyos, matakot tayo sa Kanya sa pamagitan ng ayaw nating magkasala sa Kanya. Matakot tayo sa Kanya, kung kaya panatag tayo, mga kapatid, sa ating kalooban, sa ating puso, sa ating isip, na ang Diyos na ating pinagtiwalaan ng ating buhay ay kasama natin palagi. Palakpakan natin ang Panginoon. So, serve Him sincerely and faithfully. Throw away false gods. So, meron pong isang kahilingan si Josue na itapon ninyo, iwaksi ninyo yung mga Diyos-Diyosan. Throw away gods, put away, iwaksi ninyo, alisin ninyo ang mga Diyos-Diyosan. Sapagkat ang mga Israelite ay napakabilis nilang maimpluwensyahan. Mula pa po doon sa Egypt na kanilang kinalikahan, marami na pong naka-impluwensya sa kanila doon. Kasalanan, yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, at maraming mga bagay na dinadala nila, bagamat hinango na sila ng Panginoon, inalis na sila ng Diyos sa pagkaalipin, pero patuloy silang namumuhay bilang alipin. Alipin ng pagsamba sa Diyos-Diyosan, alipin ng kasalanan. So marami silang ginagawa na hindi nakakalugod sa Panginoon. Kaya ang sabi ni Josue, pinasasabi ng Panginoon
na iwaksin ninyo, alisin ninyo yung mga Diyos-Diyosan na inyong sinasamba mula sa Ehipto, sa kung saan silang lugar humihimpil. Merong mga Diyos-Diyosan doon, madali silang madali silang maimpluwensyahan ng uri ng pamumuhay ng mga lugar na kanilang hinihimpilan habang hindi pa sila napupunta doon sa Promised Land. So sa ating buhay, marami po tayong mga Diyos-Diyosan. Maaring yan ay bahay mo, pera mo, sasakyan mo, asawa mo, kagandahan mo, katalinuhan mo, kagwapuhan mo. Marami tayong pwedeng maging Diyos-Diyosan sa buhay na kung saan ito ang nagiging dahilan upang tayo ay mayroong pagkiling dito o mayroong pagbibigay ng panahon dito, iniisang tabi natin yung ating pagiging Kristiyano o yung ating paglilingkod sa Panginoon. Lahat yan ay matatawag na Diyos-Diyosan. Lahat ng mga binibigyan natin ng prioridad sa buhay na nagiging kompetensya sa Panginoon, binibigyan natin ng pagpapahalaga sa buhay, binibigyan natin ng ating pananalapi, ng ating panahon, ay nagiging Diyos-Diyosan po yan. Yung ibig sabihin, ito na yung napapriority mo, hindi na si Lord. Yun ay Diyos-Diyosan. Kung barkada man yan, nakukuha ang panahon mo ng barkada mo, nagiging away ng pamilya mo, nagiging komplikado ang iyong pamumuhay Kristiyano dahil sa barkada, Diyos-Diyosan mo ang barkada. Yun ang kahilingan ng Panginoon o sinasabi ng Panginoon na ito'y dapat alisin sa mga mananampalataya. So diyan po, sabi, He gives freedom to choose. Si Joshua, hindi siya nagsabing, itaas ang kamay. Hindi siya nagpaboto. Sino yung gustong maglingkod kay Lord, taas ang kamay. Dito tayo. Sino yung ayaw? Sige, umuwi na kayo. Bahala kayo. Wala pong ganon. Kundi, binigyan niya ng laya ang mga tao na mamili kayo. Ang sabi diyan sa Ang sabi po doon sa verse 14, kung ayaw ninyong 15, kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, bahala kayo. Basta ako maglilingkod kay Yahweh at ako at ang aking sambahayan. So binigyan niya ng freedom. Binigyan niya ang tao na mamili. Choice is unavoidable. Hindi natin maiwasan yung pagpili. Amen po ba? Pagising mo pa lang sa umaga, ngayon sasamba tayo, sisimba ba ako? O ngayong umaga o mamayang gabi na lang. So meron tayong pagpili na ginagawa. Meron tayong pagpapasya na ginagawa. At lahat tayo, sa bawat araw ng buhay natin, hindi natin naiiwasan ang pagpili. Mamimili ka ng susuotin mo, mamimili ka kung saan ka pupwestong upuan, mamimili ang mga binata at dalaga, mamimili siya sa kanyang manliligaw at yung nililigawan kung sino ba talaga dito ang kanyang magiging makatuluyan. So marami tayong pagpili na ginagawa. So maging matalino sa pagpili sapagkat si Eva, pinili niya ang magkasala sa Panginoon. Pinili niya na pagbigyan yung tukso sa kanya ni Satanas. Pinili niya ang labagin ang Diyos. Kung kaya, mayroong paglaganap ng kasalanan dahil sa paglabag, pinili ni Eva ang maling choice. Pinili niya ang mali. Ang pagpili po, choice is personal. Hindi po pwedeng pumili ang iba para sa iyo. Maaring nangyayari sa ilan na, gusto kong mapangasawa mo ay ito. Ayoko sa kanya. Dahil yan, basagolero. Ito, may takot kay Kristo. So, mayroon marahil na ganun. Pero, ikaw pa rin ang magpapasya sa sarili mo. Kung pipiliin mo ba yung pinili sa'yo ng magulang mo. Or kung pipiliin mo ba yung pinili sa'yo ng iba. Meron po tayong laya. Amin po ba? Personal ang pagpili. At yung hindi mo pagpili ay pagpili pa rin. Pinili mo ang hindi pumili. Choice is urgent. So yung pagpili po dito, sa panahon ni Josue na sinabi niya sa mga Israelite, ay urgent po ito. Hindi pwedeng ipagpabukas. Ang sabi diyan, ngayon or now, ang sabi niya. Choose now.
kung hindi kayo maglingkod sa Diyos ngayon, sabi niya ganyan, basta ako kay Yahweh maglilingkod. Kanino kayo maglilingkod? So, ang sabi po dyan, choice is urgent. Bakit po urgent? Kasi po, ang bukas ay hindi mo pwedeng ipangako. Hindi mo alam na ngayon pala ay babawian na ng buhay. So, yung bukas ay hindi po pwedeng ipanigurado mo na. Dahil lahat tayo ay nakabatay sa grasya ng Panginoon. Amen po ba? Kaya nga lahat, kung may plano tayo, nasa atin ang pagpaplano, pero si Lord pa rin ang nagpapasya. Pero dito, ang patungkol dito ay patungkol sa paglilingkod sa Panginoon. So ang paglilingkod kay Lord ay hindi pwedeng mamaya na, hindi pwedeng bukas, hindi pwedeng sa sunod linggo, hindi pwedeng next year na lang, hindi pwedeng pagtapos na ako sa aking pag-aaral. Hindi po yon yung nangungundisyon ka, kundi now ang gusto ng Panginoon. Urgent ang pagpili. Hindi pwedeng i-delay. Sapagkat kapag nag-delay ka, meron pong panganib. Nandyan pa ho ba kayo? Sa pag-delay po ay merong panganib. What if tomorrow never comes? Kanta yun, di ba? Oo nga. Paano kung ang bukas ay hindi na darating? So ngayon ang kailangang pagpasyahan mo. Hindi po pwedeng ipagpaliban. Sabi po dyan sa Deuteronomy 30 verse 19, "This day I call the heavens and the earth as a witnesses against you that I have set before you life and death, blessings and curses. Now, choose life." So ngayon, piliin mo ang buhay. Bakit grounded? Excuse me. Now, choose life so that you and your children may live. So mga kapatid, ang pagpili natin na tanggapin ang Diyos sa ating buhay bilang Panginoon at tagapagligtas, ang pagpili natin upang paglingkuran siya, ang pagpili natin upang siya ay ating maging karelasyon, siya ay ating purihin at sambahin, hindi po pwedeng ipagpaliban. Ngayon ang gusto ng Panginoon. Dahil nga ang tomorrow ay hindi po pwedeng ipangako mo or hindi mo pwedeng isalalay mo lang sa iyong mga plano sapagkat ang Diyos ang merong hawak ng ating bukas. Amin po ba? So, choose life now, ang sabi. So, kay Joshua naman, ang sabi dito po, si Moises dito po sa Deuteronomy, ang may sabi po dyan ay si Moses. So, dito naman po kay Josue, ang sabi niya, ngayon, pumili kayo ngayon, now, kung kanino kayo maglilingkod. So, ang pagpapasya po sa paglilingkuran natin, alam natin, binanggit sa verses 1 hanggang 13, ang ginawa ng Diyos, ang kabutihan ng Panginoon, ang kanyang kapangyarihang ipinamalas, yung mga himala. So, sa ating buhay, maraming ginawa ang Panginoon. Amen po ba? So, meron pong track record ang Diyos sa buhay natin. So, hindi natin po pwedeng ipagpaliban, ipagwalang bahala. Yung mamaya na or i-delay, hindi po pwede. Ang gusto ng Panginoon, now. Dahil ang delay po ay mapanganib. Joshua did not force obedience, but encouraged the people to renew their covenant with the Lord, just as he did, and he took his stand. So si Joshua po, hindi niya pinersa ang mga tao. In-encourage niya lang. Sabi niya, kung hindi kayo maglilingkod, kanino kayo maglilingkod? Kung gusto niyo doon sa mga Diyos-Diyosan, basta ako at ang aking sambahayan kay Yahweh maglilingkod. So binigyan niya po ng laya ang mga tao. Hindi siya namuwersa. Hindi siya namilit doon sa mga tao. Sa kanya, in-encourage niya lang, hinamon niya lang ang mga tao na maglingkod sa Diyos. Mga kapatid, bilang mga mananampalataya, alam natin na meron pa tayong mga mahal sa buhay na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Maaring hindi man yan buong immediate family, maaring sa mga pinsan or mga kamag-anak mo na hindi pa nakakilala kay Lord. Mga kapatid, atin pong responsibilidad sila na abutin sa Panginoon. At magdesisyon na po tayo na sila ay ating abutin ng salita ng Panginoon upang sila ay maging malaya ring tulad natin. Amin po ba? At kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon. Sabihin po natin ngayon.
Kung sino ang inyong paglilingkuran, ang mga Diyos ng pinaglilingkuran ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia, o ang mga Diyos ng mga Moreo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinitirhan. So yung sa lupaing tinitirhan nila ay meron nga pong mga kaugalian na ina-apply pa nila. Bagamat marami nang ginagawa si Lord sa buhay nila, meron pa rin silang paghahandog sa ibang Diyos. Meron pa silang pagyuyukod sa ibang Diyos. Meron pa silang mga, kumbaga sa ating kapanahunan, meron pa tayong mga tradisyon ng ating mga ninuno na ginagawa pa rin natin, yung magtirik ng kandila sa panahon ng November 1. Hindi na po natin yun ginagawa dapat bilang mananampalataya. Amen? Yung maglagay-lagay ka ng kandila sa iyong pintuan, hindi na po natin yung ginagawa. Mga tradisyon po yan ng ating mga ninuno na ayaw ni Lord yon. Amen? So marami pang iba. Yung mag-aalay-alay ka, nagkaroon ka lang ng sakit sa balat, mag-aalay-alay ka na doon sa puno ng mangga. Hindi na po yung kailangan. Amen? Atin na yung idulog sa Panginoon. So, ang sabi dyan, ngayon, ngunit para sa akin at ang aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod. Yun yung po yung pinanindigan ni Josue. Sabi niya, as for me. Nung sinabi niya po yung as for me, the courage to stand alone, bahala kayo. Kung sa trabaho, sige. Meron kaming nabalitaan, meron tayong kapatid na leader sa church, nung siya ay mag-share sa encounter, sabi niya, mayroong mga kaugalian doon sa trabaho, na yun nga, pagka break time, sigarilyuhan ng sigarilyuhan, mayroong pagpatol sa iba kahit mayroon ng pamilya. So, mayroong kaugalian na kung saan, minsan ikaw bilang Kristiyano ay naiilang ka sa kanilang mga ginagawa. Kaya kailangang mag-stand alone ka. Amen. Kailangang manindigan ka sa iyong pananampalataya katulad ng ginawa ng ating kapatid. Bagamat inalok na. Pero umayaw siya. Sabi nga ng kasabihan ng mga wala sa Panginoon, palay na ang lumapit. Di syempre, tutukain. Pero tayong mga mananampalataya, kahit hindi palay ang lumapit sa iyo, anumang tukso yan, kahit ginto pa yan, as long as na hindi yan nagbibigay kapurihan sa Panginoon, i-reject po natin. Amen. Tanggihan po natin. Si Joshua, meron siyang courage to stand alone. Bahala kayo. Sige, gawin ninyo yan kung ayaw ninyong tumulad sa akin. Pero siya ay meron siyang paninindigan sa sarili. Sa trabaho, marami tayong mga kasama sa trabaho na hindi mananampalataya. Nawa makita sa iyo na meron kang paninindigan sa iyong pananampalataya. Matanglawan mo sila ng liwanag. Amen. Liwanag ni Kristo. Hindi yung ikaw ang madala. Hindi yung ikaw ang maakit nila, kundi ikaw ang makaakit sa kanila. Bakit kakaiba ka? Bakit pinagpapala ka? Kami kasasahod lang, dumaan lang ang pera. Pero ikaw, nakakapangutang kami sa iyo. May anak ka rin naman, may mga bills ka rin binabayaran, pero kakaiba ka. So ibig sabihin, mga kapatid, mayroong nakitang liwanag sa iyo. So stand alone. Amen. Magkaroon tayo ng paninindigan. Kahit mag-isa ka na lang, sa eskwelahan, sa mga nag-aaral na kabataan, huwag tayong makisama sa mga gawang hindi maganda, yung hindi nagbibigay lugod sa Panginoon. Ako, nasusura ako, sorry for the word, doon sa mga nagtitiktok ng sayaw na mahalay. Hindi ko, nasusura talaga ako. Hindi ko gusto. Mga mananampalataya tayo. Amen po ba? Lalo na, yung mga tumatayo dito sa harapan, mag-ingat tayo, huwag tayong gumaya. Lalo na, mag-cell group leader ka na or uma-attend ka na sa cell group. Yung mga sayaw na ang sasama ng mga, sorry ha, okay lang, magalit kayo sa akin. Pero love ko kayo, ayaw ko kayong mapunta sa maling daan. Amen. Huwag tayong makisama sa gawa ng sanlibutan, magandang ang tingnan, pero nakakahiya naman sa harapan ng Panginoon. At syempre, hindi lang naman ikaw ang makakanood. Marami. Di ba nagpapaawit to? Ba't ganito ginagawa nito? Oo, hindi masama para sa'yo. Pero sa mga nakakakita, hindi lahat na pagpapala. Kaya manindigan tayo. Amen. Manindigan tayo sa ating pananampalataya. Anak ka ng Diyos. Prinsesa ka. Prinsipe ka. Dahil ang ating Ama ay hari ng mga hari.
at Diyos ng mga Diyos. So dapat manindigan po tayo. Kahit ang bugso ng marami, katulad po nung mayroong 200, ang malapad na daan, malawak na daan, marami ang pumupunta doon. Pero mag-iba ka, okay lang sa makipot na daan, mahirap. Mayroong challenge. Pero dahil ito, ang dulo ay kabutihan, ang dulo ay buhay na walang hanggan, pagtiyagaan mo ito. Dito ka nga sa bugso, nakararami, sikat ka, magaling ka. Sa kapahamakan naman, huwag mong i-compromise ang iyong pananampalataya sa akit ng mundong ito. Stand alone in your faith. Palakpakan naman natin si Lord. Dahil sabihin mo kay Lord, Lord, hindi ko to kaya eh. Kinikiliti talaga, talampakan ko eh. Pero samahan mo ako, Panginoon. Tulungan mo ako, Panginoon. Sinlapit lang ng dasal si Lord. Ano man yung mga tukso, hindi lang sa TikTok. Ano man yung tukso ng buhay, hindi lang sa kabataan. Sa mga nanay at mga tatay, ano mang tukso ng buhay yan. Huwag tayong makipag-compromise. Stand alone in your faith. Katulad ni Joshua. Unpopular commitment. So si Joshua, kung titingnan natin ang kanyang pagtatalaga ng buhay sa Panginoon, hindi sa katulad ng nakararami. Pero ako, ang aking buhay ay kay Yahweh lang talaga. Basta ako, sasamba kay Lord. Basta ako, magpe-pray. Basta ako, hindi ako gagaya sa inyo. Basta ako, may Lord ako. So, hindi sikat yung kanyang desisyon. Hindi siya katulad sa karamihan. Stand alone, mga kapatid. So, yung pong, lumaktaw ako. Yung pong ating pagsunod sa Panginoon ay personal conviction po natin. Sabi niya, as for me, nakasalamin na ako pero hindi pa nakita yung letter A. So, yung as for me, personal conviction, personal choice niya, personal decision niya. Hindi tayo po pwedeng ang iba ang magdesisyon para sa atin. Limbawa, yung mga alok ng mundo, ikaw ang magdesisyon na ayaw mo. Amen? Ikaw ang magdesisyon na ayaw mong tanggapin. Hindi ka naman nila pipilitin kahit na kung sa alak buhusan ka pa nila, di kaliwain mo, joke lang. Ibig sabihin lang, manindigan talaga tayo. Hindi pwedeng ang iba ang magdesisyon para sa iyong dedication, sa iyong relasyon, sa iyong paglilingkod sa Panginoon para masira ang reputasyon mo kay Lord, masira ang pangalan ni Lord. So, personal conviction yung sabi niya, as for me, para sa akin. So, meron siyang paninindigan. So, yung kanyang commitment, mga kapatid, ay hindi popular tulad ng iba. Karamihan, mas pinipili ang kung saan sila masaya, doon sila. Pero tayo, merong pagsiil sa sarili. Hindi ito nakakalugod kay Lord. So, hindi ko ito gagawin. Ang aking gagawin, kung ano ang kalooban ng Panginoon. Anong dinidesisyon ng marami ngayon? Sa kanilang sariling ikasisiya. Sa kanilang sariling popular, yung sa kanilang sariling karangyaan or sa kanilang sariling kalayawan. Pero tayo, mga kapatid, ay iba tayo. Next, ang sabi po dyan, in my house. Bakit po sinama ni Joshua, dinesisyonan niya na ang kanyang pamilya? Dahil po, siya ay leader ng mayroong matatag na pananampalataya, a leader of strong faith. Siya nanampalataya na ang kanyang legacy, ang kanyang patotoo, ang kanyang buhay bilang isang leader ng tahanan at leader ng Israelite, meron siyang magandang patotoo sa kanyang pamilya. Kaya alam niya, nakasama niya sa paglilingkod, sa dedication sa Panginoon, ang kanyang buong sambahayan. So, a leader of strong faith, ang sabi po, spiritual leadership starts at home. Mga kapatid, nawa, bilang mga magulang, yung ating pagiging leader, mga mananampalataya, ay atin pong ma-secure ang ating mga anak na hindi sila, mga kapatid, madala ng kaaway. Ating ma-secure sila para sa Panginoon. So yung ating pananampalataya ay atin talagang madala sa kanila. Ating maituro sa kanila. Sabi po, faith
must be modeled. So ang ating pananampalataya, mga kapatid, dapat makita ng ating mga anak, hindi lang doon sa ating mga sinasabi. Children, follow what we live, not just what we say. Deuteronomy chapter 6, verses 6 and 9. Ang sabi po dyan, ang mga utos niya ay itanim ninyo sa inyong puso. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak at pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan. Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan. So, ibig sabihin, ang inyong mga anak, ang ating mga anak ay wag lang nating ipagkatiwala sa labas. Wag natin silang hayaan lang na ang impluensya ng labas ay mas nakakakuha ng kanilang buhay kaysa sa atin. Kaya kailangan talagang ang panuntunan ng Panginoon ay atin talagang maituro sa ating tahanan. Sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi at sa inyong pagbangon sa umaga, ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda. Itali sa inyong noo, isulat sa mga hamba ng pintuan ng inyong bahay at mga tarangkahan. So ganun po ang nais ng Panginoon sa atin na ituro natin sa ating tahanan ang kanyang salita. At syempre, kasama dyan yung ating mga magandang halimbawa, yung ating mga patutuo. Nawa po sa ating tahanan ay hindi tayo makitaan, mapulaan ng ating mga kapitbahay. Amin po ba? Hindi lang kapitbahay, kundi ng ating mga katrabaho. Saan ka mang community naroon? Sa iyong trabaho, sa school. Nawa ang iyong pagiging mananampalataya ay hindi mapulaan. At higit sa lahat, tayo mga magulang, napakalaki ng ating responsibilidad sa ating pamilya, sa ating mga anak. So kailangan ang ating buhay maging role model ng ating mga anak. Nakikita nila, hindi nawa nagigising sila sa kanilang pagtulog sa away ng mag-asawa. May mga brasuhang nangyayari. May mga hindi pagkakaunawaan palagi. Okay lang naman yung minsan-minsan kasi hindi naman tayo exempted, di po ba, sa mga sigalot ng buhay. Pero kung naging lifestyle na ninyo ang laging mag-away, konting dahilan sa pera, nag-aaway, konting mga bagay-bagay, nag-aaway. So, maging model po tayo ng ating pamilya. Makita sa atin ang pagpapatawad, makita sa atin ang pagmamahalan, makita sa atin ang kapayapaan. Meron pong, ako na ikwento kanina, ikwento ko na rin, kasi lugi kayo kung hindi ko makwento. Yung pong mag-asawa, kung meron pong hindi maiwasan na pagbabangayan, or hindi naman rambulan, kundi yung hindi pagkakaunawaan minsan. So meron pong akong nabasa na ang utak ng lalaki ay iba sa utak ng babae. Yung utak ng lalaki ay maraming mga box. So, itong isang box na to, yung pera. Isang box na to sa sex. Isang box na to ay sa work niya. Sa isang box na to, empty. Sa isang box na to, marami box. At bawat isang box ay meron siyang, kung ano yung nandoon, doon lang siya. Kaya ang mga lalaki ay, ano lang sila, kumbaga, one at a time. At may mga pagkakataon, ang mga misis ay kinakausap yung asawang lalaki, hindi umiimik. So, nandoon po siya sa empty box. Yung isip niya nandoon sa empty box. Basta yung empty box na yan, kahit kausap ka niya, nanonood man siya ng TV, pero pag kinausap mo siya, hindi talaga siya nanonood. Ang mata nakatingin, pero ang isip niya, nandoon siya sa empty box. So, yun minsan ang nagiging dahilan ng pagbabangayan. Nagtatampo ang babae. Kanina pa ako salita ng salita kasi naranasan ko po yan kay Pastor. Ha? May sinasabi ka ba? Sabi sa akin. Kanina pa ako nagsasalita. Hindi mo pala ako pinapakinggan. Sabi niya, hindi kita naririnig. Kanina pa nga ako nagsasalita. So, ano yun? Ulitin mo. Siyempre, napikon ako. Nilayasan ko. Kasi, may mga ganun pala sila, mga lalaki. Yung kanilang utak may mga box. Kapag alam nyo para silang tulala o kinakausap nyo hindi na imik, hindi po ibig sabihin nung nire-reject kayo. Kundi nandoon sila sa box na empty. At madalas gusto nila yon kasi payapa sila doon. Nariyan pa ba kayo? Ang mga babae naman parang mga salasaliwat na wire. Ang utak ng babae.
Kaya habang nagtututor siya sa anak, naglalaba siya, nagluluto siya, naglilinis siya. Kasi salasalabat yung kanyang utak, yung wire ng utak niya. Hindi katulad sa lalaki na box-box sila. Kung ang issue ay pera, doon lang siya sa pera. Ang babae, hindi, ganun. Ang issue ngayon, sa relasyon ninyong mag-asawa, nadali na ang pera, nadali na ang anak, nadali na ang kapitbahay. So marami, kasi nga wire-wire. Para siyang salasalabat na wire. So ang mga lalaki, one at a time. Ang mga babae, hindi po ganun. Ang mga babae emotional, ang mga lalaki rational. So ang mga babae masyadong emotional yan. Matampuhin, mabilis matouch yung kanilang kalooban. Pero ang lalaki, hindi sila ganon. So magkaiba, kaya may mga away dahil hindi nagkakanawaan. Kaya ngayon, isipin na natin, kaya pala. So naunawaan mo na, mga lalaki, maunawaan mo na mga babae. Meron lang siyang hihilingin sa'yo, ang dami pa niyang detalyado bago sabihin. Sabi ni Pastor, direktahin mo na ako, ano yung gusto mo? Hindi yung, alam mo, ganito, ang dami. Kasi ganito, ganon. Sabi ni Pastor, direktahin mo na ako. Kasi hindi nga ganon ang babae na direct to the point. Ang mga lalaki, direct to the point. Sabihin nila kung ano yung sabihin nila. Tapos, ang mga babae, madaming paligoy-ligoy, maraming pasikot-sikot bago sasabihin yung isang bagay. So, ganon tayo nilikha ng Lord. Magkakaiba. Marami pa akong nabasa pero hindi ko na masabi yung iba. Kasi hindi na nakaimbak sa utak ko. So, kaya po mayroong conflict. So, para maiwasan, intindihin natin ang bawat isa. Kasi hindi pala siya ganon. Hindi pala siya ganon. Amen. Para maiwasan ang away. Nang sa gayon, ang ating pamilya ay mayroong kapayapaan. Amen po ba? Hindi lang yun sa mga nanay na kabataang babae, lahat ng babae, kaysa kabataan ka man o nanay ka man, ganon ang ang utak niya ay parang wire-wire, magulong wire. Ang mga lalaki ay box-box. So, ang mga babae, maunawaan na natin ang lalaki ngayon. Kaya pala siya ganon. Akala ko ayaw niya lang akong pakinggan. Akala ko, puro tayo akala. So, yung babae naman, sabi ng asawa, ano ka ba? Ito lang pinag-usapan natin, ba't nakasama na ang kapitbahay? Kasi nga, salasalabat ang wire ng ating utak. So, maunawaan natin. At, nang sa gayon, nagkaroon po tayo ng pagpapatawaran, pasensyahan, dahil nga, nilikha tayo ng Diyos, magkakaiba. Merong tayong magandang halimbawa sa ating kapitbahay. Minsan, tumaas ang boses ni Pastor. Gabi na yun, siguro mga 11, 12. Ano ba? Kasi nga, hindi natutulog ng maaga. Hanggang ngayon, gising pa kayo. Hindi pa nag-asawa noon yung panganay namin. Parang naano ang kalamnan ko sa hiya. Huwag kang marinig ng kapitbahay, huwag kang maingay. Kasi nakakahiya. Hindi. Nang malaman nila, napasaway dito mga anak natin. Sabi. Pero kumalma din naman siya. Kasi nga, hindi na sila, yung henerasyon natin, isa yan sa nagkakaroon ng conflict. Yung henerasyon namin noon, hindi katulad ngayon. So, laging sinisingit ng mga matatanda, kami noon, hindi na nga ngayon. Amen. So, nagkakaroon ng conflict. So, dapat maunawaan, sino dito ang sa inyong tahanan natutulog ng alas 7 pa lang ng gabi? O, sige, tawaran na natin alas 8 ng gabi. Meron na ba dito natutulog mga anak nyo alas 8 ng gabi? Kahit kayo. Di ba, hindi? Alas 9. Tawad ng tawad. Wala. Kalimitang tulog ngayon. Anong oras na? Hindi sa work yon, di ba? Kasi gano'n na ang henerasyon ngayon. So, dapat magkaunawaan talaga. Walang natutulog ngayon ng alas 7 at magising ng alas 6 para magtrabaho na sa loob ng bahay. Mga anak yun, maliban sa mga nanay. So, mga kapatid, dahil doon, unawain natin ano ba yung mga katulad yung generational gap. So, intindihin para meron tayong magandang samahan sa tahanan. So, maunawaan natin, ganun na talaga sila ngayon. Kahit anong pilit mo, alas 9, last na to, alas 9, matulog na kayo. Nakahiga nga, pero katabi ang cellphone. Diba? Nakatalukbong. Naaninag yung ilaw ng cellphone. O, diba? So, kailangan lang unawain. At, siyempre, pakiusapan. Dahil, ituturo natin sa kanilang salita ng Diyos. Mga anak, hindi yan gusto ng Panginoon na masira ang iyong katawan dahil ang katawan natin ay templo ng Diyos. Dahil alam natin, kapag laging napupuyat, mayroong epekto sa katawang lupa natin. So, paliwanag lang. Maliban na lang kung sa work yan, wala ka nang magagawa doon. Pero kung nandyan lang naman sa bahay, mga estudyante,
So, magkakaroon tayo ng pag-unawaan. Unawain si nanay, si tatay, mga nanay, tatay, unawain din ang mga anak para meron tayong magandang samahan at merong kapayapaan sa tahanan. So, role model tayo ng mga kakilala at kapitbahay natin. Palakpakan natin si Lord. Hello, ayaw na. May pakinext nga, please. So, teaching our family to choose God daily. So, yung mga anak natin, hindi lang mga anak, kundi tayo mismo, piliin natin na palaging unahin si Lord, ituro si Lord sa ating mga anak. Kayo, may mga anak kayong nagsa-Sunday school. Pag uwi, i-remind nyo sila, anak, anong pinag-aralan nyo sa Sunday school? Ipakwento nyo sa kanila yung kanilang mga narinig. Itinuro ng teacher sa Sunday school, nagsagayon ma-retain sa kanilang isipan. Huwag natin lahat ipagkatiwala sa Sunday school ang kanilang pananampalataya, kundi tayo bilang role model sa kanila, ay ituro natin, i-remind natin sila sa salita ng Diyos. Kapag nag-away sila, yan ba ay gusto ng Panginoon? Magbakbakan kayo, di ba hindi? So madaling pagpapaalala lang sa kanila. Responsable po tayo, mga kapatid, sa buhay ng ating mga anak. So turuan natin ang ating mga anak na piliin palagi sa araw-araw ang Panginoon. Amen? Mayroong gagawing pasya. Nakakalugod ba to kay Lord? So laging ganun, lagi. Sa umaga pa lang, i-dedicate ang iyong pamilya sa Panginoon. Lord, pinagkakatiwala ko ang aking pamilya. Mga tulog pa sila, kung may time ka, ilay hands mo. Kung wala, ipag-pray mo na lang. Nalukuban sila ng banal na dugo. Ingatan sila ng Panginoong Jesus. At mamuhay sila ayon sa kalooban ni Lord. Naalala ko po si Job. Nakalimutan ko yung verse. Mamaya pag uwi, i-search ko. Ang sabi doon, sa pagising nila, parang sinulat ko yun. Sa pagising po ni Job, siya po ay, Job chapter 1 verse 5, nasulat ko pa. Nag-aalay po siya sa Panginoon. Tinatawag niya yung kanyang mga anak kasi baka sakaling kahapon, nagkasala sila. Kaya sa pagtulog nila, sabi ni Job, inaano niya ang mga anak niya, inaakay niya sa pagising nila na maghandog sila kay Lord. Sa ating panahon, mag-pray tayo kay Lord. Kasi hindi natin alam, nagkasala pala sila nang hindi natin nalalaman. So yung ating mga anak, lagi natin silang i-remind na unahin lagi si Lord sa buhay nila, sa mga pagpapasya nila, sa araw-araw. Ipagkatiwala ang buhay, Lord. Papunta ako sa trabaho, papunta ako sa school, samahan mo ako, gabayan mo ako, ilayo mo ako sa mga tukso ng buhay, sa pagkakasala, sa mga disgrasya, sa mga karamdaman. So unahin lagi si Lord. Amen. Dahil alam natin na wala tayong magagawa kung wala ang Panginoon. At si Lord lang ang tanging merong kapangyarihan sa atin. Unahan na natin ang demonyo sa pagkakaroon ng pakialam sa buhay ng ating pamilya. Unahan na natin ang demonyo bago pa ang demonyo makapinsala sa atin na ipagkatiwala na natin ang buhay natin, ang pamilya natin sa Panginoon. Baka wala na tong battery. Next na. Ayan, we will serve the Lord. Ang sabi po ni Joshua, as for me and my house, so we will serve the Lord. Sa paglilingkod po sa Panginoon, kailangan po masarap tingnan, may kagandang tingnan na buong pamilya kayo naglilingkod sa Panginoon. Ayan. A covenant with the Lord. So yung pong ating topic ngayon, a family covenant with the Lord or tipan ng pamilya sa Panginoon. So yung ating pong tipanan sa Panginoon ay kailangan po ma-maintain po yon. May communion po tayong ginagawa every first Sunday. Yun po yung sinasabing covenant natin sa Panginoon. Yung ating tipanan sa Panginoon. Nire-renew natin yung ating mga pangako sa Panginoon. So mga kapatid, ayan, a right decision declared. Si Josue po, yung kanyang sinabing, as for me and my house, we will serve the Lord. Tamang desisyon yung kanyang ginawa. Bagamat ang ating mga anak ay mayroong ibang gusto. Halimbawa sa karera ng buhay, okay lang yon. Gusto nila maging piloto, gusto nila maging engineer, maging doktor, okay lang yon. Basta ang kanilang pananampalataya ay huwag maalis sa Panginoon. Amen. At magbibigay sila ng panahon para kay Lord. Katulad nga po niyang, kung meron man lang panahon para magkaroon ng pagserbisyo kasama sa mga maglilingkod, dito sa church, mayroong mga teachers at kung ano-ano pang mga service sa Panginoon.
so be it. Pero kung wala talaga at nandoon ang iyong panahon sa work, okay lang yung para sa akin as long as na ang iyong pananampalataya ay hindi naapektuhan. Ibig sabihin, may panahon ka pa sa pagsamba, may panahon ka sa pananalangin, may panahon ka pa sa pagmuni-muni sa salita ng Diyos. So, kailangan lang natin ang right decision. So, dito si Joshua, tama yung kanyang dinesisyon, diniklara niya na siya at ang kanyang sambahayan ay kay Yahweh lamang maglilingkod. Please po. Wala na talagang battery. Kayo na lang. Paki-next mo na lang naka. So sabi po dyan, a pledge of allegiance to the Lord. Hindi lang tayo mayroong panatang makabayan, yung mayroon tayong panata sa ating bayan, sa bansang Pilipinas, kundi meron po tayong panata kay Lord, pangako kay Lord, meron tayong covenant sa Panginoon na sa Kanya lang tayo maglilingkod. Ibig sabihin, hindi tayo dapat maalipin ng kaaway. Amin po ba? Nandiyan pa ba kayo? So we will serve the Lord, the right decision declared. Pangatlo po, commitment to the Lord. So talagang kailangan nating italaga ang ating buhay sa Panginoon. Dahil kung hindi natin italaga ang ating buhay kay Lord, mga kapatid, pwede kang pagharian, pwede kang hawakan, pwede kang kontrolin ng kaaway. So lagi nating i-declare sa Panginoon, yung ating pamilya, i-declare natin kay Lord, sa pagising pa lang sa umaga, yung commitment mo sa Panginoon ay kailangan mong alalahanin. Ikinomit mo ang iyong buhay, ikinomit mo sa Diyos ang iyong pamilya. Next po. Application na ako. A frontliner of faith in your family. Tayo po ay maging frontliner. Maging frontliner tayo ng ating pamilya. Noong COVID, ang ating mga frontliners ay mga doktor, mga nurses, mga mga pulis, mga barangays. So tayo po sa ating pananampalataya dapat maging frontliners po tayo. Tayo yung haharap. Tayo yung magiging nasa pangunguna sapagkat ang ating pamilya ay vulnerable. Target yan ng kaaway. So mga kapatid, tayo bilang mga magulang, bilang sabihin na nating leadership ng tahanan, so tayo ang maging frontliner ng faith ng ating pamilya. Tayo ang maging frontliner ng ating pamilya sa pamumuhay. Katulad po, unahin na natin si Jesus. Siya po ang frontliner kung kaya tayo nagkaroon ng kaligtasan. Nabayubay ang kanyang buhay doon sa krus, kanyang katawan doon sa krus ng Kalbaryo. Natigis ang kanyang dugo para sa ikaliligtas natin. Mga kapatid, si Moses naging frontliner para sa mga Israelite, para ito ay makalaya sa Egypt, sa pangalipin ng mga Egyptians. So, si Esther, tinaya niya ang kanyang buhay. Lumapit siya sa hari kahit hindi naman panahon para lumapit sa hari. Hindi naman siya pinatawag, pero frontliner siya ng kanyang mga kababayang Hudyo. Tayo sa ating pamilya, frontliner tayo. I mean po ba? Tayo yung sasagupa sa kalaban. Lagi natin silang dalhin sa panalangin. Lagi nating iluhod sa panalangin ang ating mga miyembro ng pamilya at lagi nating silang ayain. Kung kailangan pang ayain, meron talagang kailangang hilahin na miyembro ng pamilya. Yung pakiusapan, sige na, sumama ka sa pagsamba. Yung mga hindi pa mananampalataya, mga kapatid, ikaw ang frontliner. Bakit kahit youth ka, frontliner ka ng inyong pamilya? Dahil ikaw pa lang ang nakakilala sa Panginoon. Next. Dedicate your family daily to the Lord. So, nabanggit ko na yan kanina, na kailangan ang araw-araw nating buhay ay ipagkatiwala natin sa Panginoon. Lalo ka na, ikaw na nasa frontliner ka, ikaw yung nasa leadership ng iyong pamilya, dapat tayo ang manguna, katulad ni Job. Tayo yung manguna tulad ni Job, siya yung nanguna na mag-alay sa Panginoon ng handog. Baka sakaling nagkasala yung kanyang mga anak. Ibig sabihin, yung pag-dedicate natin, paghandog natin ng ating mga anak sa Panginoon, dapat lagi nating i-commit yun sa Lord araw-araw. Dahil kung hindi, po pwede sila tayo na pakialaman ng demonyo. Next. Surrender your false gods to the Lord and promise to serve Him. So atin pong isurrender sa Panginoon yung ating mga Diyos-Diyosan. Ano yung Diyos-Diyosan meron ka? Ikaw ang nakakaalam. Maring ang Diyos-Diyosan mo, yung
Masyado ka nang mayabang dahil matalino ka. Maring ang Diyos-Diyosan mo dahil kumikita ka. Wala ka ng panahon sa Panginoon. Marami tayong Diyos-Diyosan. Yung pera, yung panahon, yung barkada, yung bisyo. Marami tayong Diyos-Diyosan. Hindi lang yung literal na mga ribulto, kundi yung iyong pinaglaanan ng panahon ng higit sa Panginoon, yung iyong dinalhan ng iyong pera ng higit sa Panginoon, yung iyong dinalhan ng iyong paglilingkod higit sa Panginoon, Diyos-Diyosan yan. So mga kapatid, isurrender natin yung ating Diyos-Diyosan sa Panginoon at ating magsisi tayo at ating isuko ang ating buhay sa Panginoon. Next. Be faithful to your covenant with the Lord. Noon, nangako tayo sa Panginoon na maglilingkod tayo sa Kanya. Nangako tayo noon sa Panginoon na Siya lang yung magiging Diyos natin. Nangako tayo sa Panginoon na ang ating buhay itatalaga natin sa Kanya. Pero, kumusta ngayon? Kumusta ang iyong covenant sa Lord? Kumusta ang iyong panata kay Lord? Kumusta yung iyong relasyon sa Panginoon? Tulad pa rin ba sa dati? So, kailangan, mga kapatid, panahon na para nire-remind tayo ng salita ng Diyos, maging faithful tayo sa ating tipanan sa Panginoon. Yung ating pangako sa Panginoon. Yung mag-asawa, meron silang tipanan, magsama sila sa hirap at ginhawa, sa karamdaman at sa kalusugan. Tapos, ano pa yung huli ngayon? Till death do us part. So, hanggang kamatayan, yun lang ang maghiwalay sa kanila. Tipanan yun, sumpaan yun. So, tayo, dapat maging totoo tayo sa ating tipanan sa Panginoon. Next. So when a family chooses to serve the Lord together, so mga kapatid, kung pinili natin, ang ating pamilya, kung pinili natin na maglingkod sa Panginoon, lalalim po yung ating pagmamahalan sa ating pamilya, pagmamahal natin kay Lord. Ang respeto ay patuloy na lumalago, makikita na nagre-respetuhan ang bawat miyembro ng pamilya. At ang relasyon ay nagiging mas matibay, mas nagiging matatag. Relasyong mag-asawa, relasyong mga anak at magulang, at relasyon natin sa Panginoon. Next, Be. Sa kabila po ng mga may pinagdadaan ng mga kahirapan sa buhay, mga problema sa buhay, so meron po tayong piliin po natin. Sabi diyan, because dahil, o kaya nga, mga kapatid, sa kabila ng mga paghihirap at mga pagsubok ng buhay, patuloy po tayong magkaroon ng pagtalaga ng ating buhay sa Panginoon because what we choose today shapes tomorrow's relationship. Kung ano man po yung ating pinili ngayon, yung po yung maghuhubog sa atin sa ating relasyon bukas. Relasyon sa Lord, relasyon sa kapwa, relasyon sa ating mga mahal sa buhay. Bakit hindi tayo lumalago sa paglilingkod sa Panginoon or hindi tayo nakakaakay kasi yung maring ating relasyon kay Lord ay hindi pa ganon kalalim. Hindi pa ganon nakikita sa atin ang ating love kay Lord. Kaya hindi pa sa kapwa nagkakaroon ng reflection. Ibig sabihin, wala pa tayong burden na maakay natin sila. So sa ating pamilya, katulad po ni Josue, as for me and my house, we will serve the Lord. So magkaroon po tayo ng patuloy na pagtatalaga ng ating covenant sa Panginoon o ipagkatiwala natin muli yung ating tipanan sa Diyos. I-renew natin yung ating tipanan sa Panginoon. Ang ating pong pag-uusapan sa cell group, anong mga Diyos-Diyosan? What gods compete for our home today? Ano yung mga Diyos-Diyosan ang nagiging kakompetensya? Kumbaga naging karibal ng Panginoon. Sa ating tahanan so inyo yung pag-uusapan, ano yung Diyos-Diyosan meron sa inyong tahanan na nagiging kakompetensya ng Panginoon. So maaring yan ay gadget, maaring yan ay bisyo ng kasama mo sa bahay o barkada, ano man yan, pagbubulayan. Why is serving God a choice? Bakit ang paglilingkod sa Panginoon ay kailangan nating piliin o pagpipili? Siyempre, mga kapatid, ano yung inyong narinig ngayon, pwede nyong mas mapalawak pa sa inyong mga cell group. Tayo po yumukot, manalangin. Aming Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat Lord, niremind mo kami na kami ay may tipanan sa iyo. At higit sa lahat Lord, aming niririnyo ang aming pamilya, ang aming tipan, Panginoon, sa iyo para sa aming pamilya. As for me in my house, we will serve the Lord. Tulungan mo kami Lord na mag-stand strong, Panginoon, stand alone, stand firm sa aming paninindigan, Lord, sa aming
pananampalataya, lalo na kaming mga magulang, Panginoon, or mga kabataan man na sila pa lang sa kanilang pamilya ang nakakikilala sa iyo. Tulungan mo sila, Lord, bigyan ng tatag na manindigan, Panginoon, at hayaan mo, O Diyos, na patuloy nilang maranasan ang iyong pagsama. Nang sa gayon, Lord, makita ng kanilang pamilya, makita ng aming pamilya, ng aming sambahayan, ng aming mga kamag-anak, Panginoon, na iba nga kami bilang mayroong buhay na nakatalaga sa iyo. Salamat, Lord. Tulungan mo ang bawat pamilya ng bawat isa sa amin na i-desire, Lord, na ma-reach out pa namin ang aming mga mahal sa buhay na hindi pa nakakilala sa iyo. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.